kamo tanan sa pagpanindog as we welcome our pastor, Pastor Agnes. Praise the Lord, maayong buntag sa tanan. Praise the Lord, hindi ka mag-anay, no? Pagkasipulong sa imo mo. Alright, Ephesians chapter 2. Susunod simana, mauna ang AMD conference ato sa Mount Zion, Brookstone, no? Katong dito talang conference. Siguro na ito na yung pabor na ihatag, no? Sa mayor, no? Para magamit ang mga lugar. Ephesians chapter 2, verse 1 to verse number 13. Alright, let's read. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we who all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Therefore, remember the formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Remember that you were all that time separated from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without hope in the world. But now, in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for setting this time for all of us. Yes, I believe, oh God, that it is you who designed all, and it is you, oh God, who is the maker and even the one who is able to set time according to your purpose. And so now at this time, Lord, we pray once again for your blessing. Bless all of us today, and may your blessing spiritual be afforded to all of us this day. And Lord, I know we have transgressed against your will, O God. And so now we humbly come before you, asking for your grace and mercy, O God. We are asking you, Lord, once again to forgive us and to cleanse us from all of the evil that we've done, and from all of our transgressions, and from all of our shortcomings. May we all be accepted in the beloved once again today. May we be able to honor you and to glorify you, O God.
And at this time, as we now come to your word, Lord, I pray for your blessing. Let your blessing be upon your servant, O God, as I am standing behind this lectern to preach your word, O God. I acknowledge that I am totally nothing, incapable, O God, of handling spiritual things, especially your word, O God. And so I pray that you will make me worthy once again today. Let the meditation of my mind and the words of my mouth be acceptable unto you, O God. And Lord, let the Holy Spirit minister to each one of us. Let not your servant be the one seen, but the glory of God revealing to us and manifesting to us your will and purpose. And let your will be done once again today, O God, as we entrust to you all. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. And amen. Praise the Lord. We all be seated. So, pasensya na, medyo hubag akong mata kay tawag ini natugtugan sa asawa. Hubag na yan. Natugunan kayo. Alright. So this morning I would like to preach about from tragedy to glory. Now this part of the scripture is actually telling us that we were all dead in our trespasses and transgressions. We were alienated from the commonwealth of God, from the commonwealth of Israel. Now we were all afar off from God, separated from God. The morning estado nato diya sa Ginoo sa una, and actually the book of Ephesians was penned by the Apostle Paul to the believers at Ephesus. Now Ephesus actually was the center of trade during their time, no? Now, Ephesians was again written by the Apostle Paul for the saints and to the faithful in Christ at Ephesus. Now, Ephesus was an ancient Greek city on the coast of Ikonia, 3 kilometers away of the present-day Selkok and Izmir province of Turkey. So, moning lugar nga gipuy-an ni daling lugar no, doon ni sa lugar gipuy-an ni Rufa Gutierrez. No? Kaya dito man nagpuyo ang iyang bana nga si Pistas. Ano? Elmas. Pasuwito lagi muna ako. Yan ang TV. Pasablated mo na ang pista. Now, what Paul actually was trying to convey to us is the reality faced not only by the Ephesians but all. Hello? Sa kining sinulat niya ni Apostol Pablo, iyang daw ipadangat sa ato. Dili lang sa mga taga-Efeso ha, mauning realidad yun kahintang sa tanan tao. In verse 1, yun na, and He hath quickened you who were dead in trespasses and sins. Now, tanan man sa ato, na imong bihag sa sala, na ulipon sa sala, na murabag dita kay Ismabal, gusto na ito umubuhat, umaayaw, pero murag, giulipon yun na gigamhanta sa sala. Kung ba na sitwasyon sa matag usa ka nato, not only to the Ephesians, but to all. Hello? And in Romans chapter 10, chapter 3 rather, verses 10 to 11, it says, as it is written, there is none righteous, no, not one. And there is none that understandeth. There is none that seeketh after God.
Ingon daw sa naisulat, walay bisan isang mataro. Walay usa. Walay usa na nakasabot. O gani wala gyud bisan usa nagapangita sa Ginoo. And that's true. Hello? If we will check the lifestyle of people today, mga tao dili yun kanang priority nila ang Ginoo. Priority nila ang mga buhian. Sad to say, but that's the reality in life. Mas priority ang trabaho. Mas priority ang negosyo. Hello? Muna yun nila, there is none that seeketh after God. Tanawa kasi daghang tao ron. Simbahan, buwangan. Kasi daghang tao ron. Simbahan, SM. Kasi daghang tao ron. Simbahan, taliguanan. Tapos daghang tao sa dagat ron. Sabi na kay Domingo, walang yun kaayo hataging bilis sa mga tao. As if God is put on the sidelines. There is none that seeketh after God. In short, there is none that have a much regard for God. Or there is none rather that has a much regard for God. Walay usang nga naghatag og taas yun nga pagtagad sa Ginoo. In verse 2 it says, wherein in time past ye walk according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Na maumanusab sa mga nangaging panahon kamo nagalakaw, sumala sa prinsipi sa kagamhanan, sa kahanginan. Nga ang mga espiritu mauron ang nagalihok diha sa kinabuhi sa mga anak sa mga maninapasok. Tawa na yun. Ako lang yun. Kaniya na siguro, gapon ba ito? 8 years old, ako sa 9 ba ito, 10 ba ito? Gidugnaw sa ilang classmate. O ba sa eskwela, bata sa... Kung na ning matang sa kalibutan ko. Nga naman na! Kaya sa mga po mga ginikanan, walay tagal sa Ginoo, walay paghuna-huna sa Ginoo. O siyempre makita po sa mga anak, inaanak po. Amen. Parents who are disregarding God would produce children without regard for God. And if there is no regard for God, there is no regard for righteousness. Kung walay pagtagad sa Diyos, walay paguna-una may tungod sa Diyos, wala na po na maguna-una kung sa'y mahayong insakto. Hello? Amen. In verse number 3, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Grabe no? Na maumanusang kuno kita ang atong mga pagawin kaniadto. Nagasunod sa tinguha kayo sa unod. Hatag o kay kayunan sa pagtuma sa mga pagtinguha sa atong unod o sa atong una-una o sa kinaiyahan, mga anak sa kapungot, ingon man sa uban. Grabe no, ang pag-describe sa Bible, no, sa mga malinapason, mga anak sa kapungot. Dili ay na tinuod na kitantanan mga anak sa Ginoo. Mahimo ka lang anak sa Ginoo sa panahon na dawaton mo siya. Ingon sa 1:12, sa tanan na mituo o midawat kaniya, siya naghatag kanilang kagahom na mamahimong anak sa Dios. Kano sa mahimong anak sa Dios ang tao kung kita mudawat kaniya. Dili ang tanang tao anak sa Diyos. Apan kitang tanan
Ginoo. Amen. He is our maker. He is the owner of life. He is the giver of life. Pero, it doesn't follow na you are a child of God. It doesn't follow. Hello? So, kanihan to daw, ingon ni Pablo kanto sa mga magtuturo sa isang kamo. Parehas man po na ng mga tao sa gawas. Ganang mga tao na magtagal sa Ginoo. Ganang mga tao na anak sa kalapasan. Ganang mga tao na anak sa kaligod-god. Grabe din, no? Ang ganang mga tao na wadya sa Ginoo, no? Giisip na nga anak sa kaligod-god. Gikaligod-godan sa Ginoo. Hello? Ang mga tao na naa sa pagbuhat sa kalapasan, di kaligod-gutan sa Diyos. Pastor, nga naman lagi, kung di kaligod-gutan sa Ginoo, gano'ng himatyo naman unta itong tawhana kay drug lord ko sa pinuhatan. Pero mabuhi man lagi. Actually, God is the God giving us chances every time. Matagpaglugway sa ginaboy sa taong dagutan, actually, maghatag nag-judge sa Ginoong mag-usap unta. So that in the afterlife, no one would stand before God and debunk God's goodness and God's grace and God being the God of love. Kapag abot sa mga panahon na dahil walay pwedeng maingon sa Ginoo, manulisog sa Ginoo, Ginoo, wag yung pwede mo tagay chance. Ginoo, wag yung pwede mo tagay kahigayunan. Tanan mo'y gihatagan. Gahiyan lang yung mo. Right. Amen. Oh. Kailan magdas, kailan maghiya sa Ginoo ni maghatag mo gigayon nga makasuod kag simbahan, makapaminaw kag wali. Kana kahigayunan man ang ihatag sa Ginoo sa imo. Kung imo ba nang paminawan, imo nang sundon, it's really up to you. Ako na pagkabot dito, di yun na pwedeng kaliklamo sa Ginoo. All that we will be doing, i-flashback man na sa Ginoo, ang tanang gihimo ang paagi sa Ginoo, nga punta ka mahiabgo, makaambos ka matuuran, nga gikinahanglan mo ang Diyos, o gikinahanglan mo makapatol o relasyon sa Ginoo, i-flashback ng tanan sa Diyos, o niya ang imong buhaton dito sa langit, magduko ka sa kawaw, di ka naharap sa Ginoo, mauwaw ka sa imong kinabuhi, unsay gibuhat mo, tungod sa wa mo pagtagal, sa gihimo sa Dios, nga mga paagi, aron ka makaamgo, nga gikinahanglan mo siya. Praise the Lord. And people without God are without hope. Ang mga tao na walay Diyos, walay paglaong. They are under the command of sin. Pilato sila sa pagbulutan sa sala. Hello? Amen. Anong inana mo ng Ginoo sa kasulatan? Noon man. Pilato sa pagbulutan sa sala. Murag nabalaan na nakasa, tabunan ba yun? Dahil ang tanan, kabalo mo ang tanan, ako lang ibiyaan. Ibiyaan ko na ng barkada, ibiyaan na ako ng inom-inom. O, ibiyaan na akong sugal. Halos tanan, ibiyaan na ako tanang bisyo. Ano sa naman lang, wali mong biyay. Ang pagmamagkatulan na. Mau lagi hapon, tabla lagi hapon. Tabla lagi hapon. And no desire whatsoever about God. Why ba binguha may tunod sa Diyos? Magdata kong gingon kanina, asay mas daghang tao ron, simbahan, buwangan. Mas daghang nas buwangan.
Salamat ka lang ni ata din sa simbahan at sa buwan. And that is how miserable life is apart from God. Inana ka miserable ang kinabuhi kung layo tas Ginoo. And something has to be done. Doon ay kinahanglan buhaton. And you know what? For us to be reconciled to God, there's no way that we will be able to reconcile ourselves to God by our own good works. Hello? It will never happen. It will never, the good works, that will never have any merit before God. Wala yung mahimong merito natin. Ingon sa libro sa Isaiah, all of our righteousness are but filthy rags before God. Oh, grabe. Kanang mga pagkamatarong nga sa ato lang kaugalingon, wa masubay sa unsay gusto sa Ginoong paagi na atong sundon ng buhaton, sama lang daw nagtrapo at ubangan sa Ginoo. Bisan pa og magluhod ka pagsuod mo palag simbahan sa pultahan padung sa altar, kanang tanan nga mga buhat wa masubay gani sa unsay kilatig sa Ginoo paagi para ta magabatog relasyon sa iya, mahimo na ng trapo ang tanan ug kapuslanan sa Ginoo. Abi lang nato trapo ka na trapo sa labisa, o ka na masad labisa, o na yung sabaw, trapo, trapuhan. Gugawa naman tayo ng trapuhan gani, di ba? Ano? Ako ba, ilaway na lang, yung balik ka na, pinalaman ng trapo, kag-trace, naay gising at t-shirt mo, ipulik sa trapo. Ito na ba mo ang i-describe sa Bible na trapo, is more than the ordinary rags that we are used to seeing at all. Labaw pa na sa mga ordinaryong trapo, makita nato sa balay. Hello? Ako masawa, maigsoon, bilip ko ani. Ako di ko kayo muna yung mahimo eh. Kaya mga anak sa pagdungon kayo, ang ngayon, nagisod sa mga balay. Ay, pag mga si Ibigyo, isa, bugaw siya, hindi ka masawa. Ako na siya, kanang yan ang mapan. Yan pagkuman eh, siyempre pa, nas tubig mo, tubig, pagkatos lubagan ko, ano mo kayo mo na? Nasawa na wala pa ito, pwede mo kayo mo na. Unang, may gabi ka na siya, sa ako ka, ako pinagpinawa sa you know what? Ang trapong gingon niya sa libro sa Isaiah, di na ordinaryong trapo. Maunay gibakbak sa mga sanglahon sa unang panahon. Abi na to, qualified sa pagkabaton o merito ang atong mga gihimong tinarong, pero tubangan sa Ginoo, mura na ibakbak ni Diyos, itrapo sa mga naisan. Inanakaway nada. Kung doon naman tayo sundon o buhaton para kita dawaton sa Ginoo, ang gilatig sa Dios sa atong Ginoo Jesus, ino niya, I am the way, the truth, and the life. Kung doon ay sundon na paagi, ang iya sa Dios na paagi, kaysa ang tanan, ang kamaturan, kung ang kinabuhi. Dili ang atong paagi, dili ang atong sistema. Ang atong sistema, ang sistema sa tao, mo'y nakapahulog niya sa sala, o maunang ang tao na ulipon sa sala. Amen. Hello? It must be God's system. Dili ang atong sistema. Dili ang atong paagi. Oh, hallelujah.
mo ng tama ka mahinungdanon o kaimportante ang ingon sa kasulatan sa tanan nga mituo kaniya o bitawat kaniya siya naghatag kanila kagahom na mamahimong anak sa Dios. O ang pagtuo sa Dios dili lang na kay kanang sayon nga matang sa pagtuo. Kanang pagtuo nga maghatod nimo gayon sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo sa imuhaton. Ano ta mga bato ng relasyon sa Ginoo? Kung ang pagdawat sa Ginoo dili na lang simpleng pag-ingon, ako kang gidawat ka akong personal o manluluwa sa akong kinabuhi. Amen, amen, amen. No! Hello? Ang bahagi nga giingon sa Biblia in the book of John chapter 3, when Nicodemus went to the Lord Jesus Christ, Nicodemus approached Jesus during the night time, and then ingon niya, Master, we know that you are a teacher come from God, because you will not be able to do the things that you are doing except thou be from God. Gawas lang kung ikaw gikan sa Dios. Ingon niya. Unya gisulbihan si Nicodemus sa Ginoo. Ingon niya, Nicodemus, except pa man. Ingon niya, verily, verily. Now, in the Greek, in the Greek art of literature, when the word is being repeated, meaning that is to give emphasis to that word. Kung ibalik-balik kay na siya, it shows that that word is very important. That word should be listened to. That word should be given much importance. Malingon niya, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, the verily, verily was qualified. It was qualified by that word, except. That's the qualifying word. I-qualify ang mga verily, verily na importante kaayo. Unya, kitagaan mas pag-emphasize pag yun by saying except, meaning there is no other way. Pag ikaw galing gawas, huwag masabutan na, huwag na ilain. Ang gawas kung makumplay din mo, hindi ka kasunod na ba? Wala naman din na mo kumano na nagiging gawas. Pag yun na, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus was a bit confused of the statement of Jesus. Ingon niya, would it be possible for one who is old to enter the second time into his mother's womb and be born again? Eh mo ba yung pagsabot, abi niya ginana ba? Huwag mo siya kasabot. Mo itong ipasabot sa Ginoo. And you know what? Ang mga taong nangititan sa kamatuturan tungod sa sala, minos ang panabot mahitungod sa kamaturan. Muna yun niya, Ginoo, magtutulog pwede ba ay nagiguang ng usul, balik sa guwangkan siya ginano niya, yan na siya usap. Huwag siya sabot. Mo itong ipasabot sa Ginoo. And the second time yun ng Ginoo, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Gawas ko na tao. Matao pag-usap, pinaagi sa tubig o sa Espiritu, dili siya makasunod sa kingharian sa langit. Basta man ang gingon diya, except a man be born of water. That is water baptism. Basta man ang pinagi sa Espiritu, that is to be baptized in the Spirit. Hello? The baptism in water must be administered by
people who are anointed by God to preach the gospel. And those are pastors, ministers, and any baptized believer can do so. Bautismuhan. Again, that is to be done by people, no? Nga, mayon nato otorisado sa paghimo na every baptized believer living a good life. Pwedeng maka-administer sa baptism. And again, there is that agency that will be administering baptism. Tao na. But when it comes to baptism, to be baptized in the Spirit, wala'y tao pwedeng makahatag ninyo na. I cannot give you the Holy Spirit. Amen. The one who can give the Holy Spirit is none other than God. Unang importante nga na ay balang Espiritu sa atong kinabuhi, because that is the power that will sustain us to continue living the Christian life. Kung kamo mga Kristohano, wala pa mo kadawat sa balang Espiritu, that is a must. Napaka-importante yan kung sa Tagalog pa. Hello? Ayaw na ito, pag-ipadaplin ka na, kinahanglan yun. Gaano madawat ang balahan ng Espiritu. Kaya ang balahan ng Espiritu, mauna siya'y magtabang nato na masustain na o mag-sustain sa ato sa pagkinabuhi na matarong at uwangan sa Ginoo. Maunang gahom na nagakontrol nato para dita makabuhat balik sa mga sala. Maunang gahom na murag iyong pasauban, konsensya, na magkakonsensya nato, giving us guilt feelings every time na dunay paglapas nato sa kasuguan o sa malawat sa Ginoo. O muna'y makatulog nato dahil sa pagtuon sa Ginoo, sa magpangayong pasaylo, Ginoo, pasaylo ako nakasala ko. Pero pag wala kay malang Espiritu, nakasala ka, gikumpronta na ta kasi kung sa lamig ko, boy! Huwag ka mo ka, check mo ni mo! Okay na siguro. And so again, something must be done. Something has to be done because of our state in life na layuta, no? Or ka na nahimulag dali sa Ginoo. Yang atong status, atong standing, tanan sa wapat dali sa Ginoo, sa tanan ng mga tao, makasasala at tubangan sa Diyos. Alienated from God, separated from God. Muna ingon sa verse number 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us. Because of His great mercy. Tungod sa iyang dako, hilabihan na kaloob. Now, what mercy did? Unsa may gihimo sa mercy? Unsa may gihimo sa mercy sa Dios? Unsa may gihimo sa kaluoy sa Dios? Ingon din na sa verse number 5, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Wow! Sa diyang bitawat tas Ginoo, gihinusulan nato ang tanan nato mga kalapasan, nagpabautismo ta. Okay? Sa pangalan sa atong Ginoong Jesus. Oh, hallelujah. Rehistrado ka na sa registry sa langit. Amen. Na mga tao, na mga bata, gianak, wa marehistro.
Pinipakita sa birth certificate, kay mo eskwela na ang taganan, mo eskwela ang bata, mag-lison o eskwela. Ano man? Why birth certificate? Nga nung why birth certificate, hasta mama, wa pa-rehistro. Kasi tawag ka na, kulorong. Lisod kayo. Mauman usab sa mga taong makasasala, wala sila sa registry sa langit. Apan ang tanang midawat o mituo sa atong Ginoo, nagpabautismo sa pangalan sa atong Ginoo Jesus. Ang imong pangalan na sa registry sa langit. Na inibasa niya, inipaklik sa mga pasahod, makita imong pangalan na tuang ito, nagkakayestro. Importante magparehistro sa langit. Amen. Amen. Diba, nindot kayong rehistrado, no? Tanawa, inig May 12, election time na. O makabutang, yun ka. No. Kung niya gawas ka makabutang, makadawat pa ka. Bantayin ninyo. Inig May 12, election. Ipakita, mag-post sa Facebook, nakabutang na, pinanay ko na, indelible game. Kunya, sunod nga post, kung ano sa Jollibee. Okay na, kadawat lagi. Kasi na yun, kita na yung Jollibee ka o itsura ng okay na, kadawat din. And so what mercy be? Kung sa may ihimo sa mercy, bisan sa mga patay, pakita sa mga sasala, ibuhit na niya, uban kaniya diyan kang Kristo, mo nang pinaagi sa grasya kita nagaluwas. Oh, hallelujah! Because sa Romans chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Amen. To them who love God. Wala na yung pagkahinupan sa sino. Yes, tala nato nakasala. Hello? Pero pag mudawat ka sa Ginoo, ang tanan mong mga sala, Kuingon ang demonyo niya kadto sa Ginoo sa langit. Ginoo ka na si Alvin Torno, mo man yung lahimo ka na si Idi. Manyari naman. Gulo mo dito ni Juan. Saria. Kaya si Idi Ulaber. Ay, baka mo ka nagsimu, magtakin man ang tanduay. Masadaw. Wow. Wala sa dina? Ha? Ang lira daw. Dili tanduay kayo. Ang balas panahon. Oo, maniyo. Bilang ko lang kabiri ang huton mo. Naipakita papilis sa Ginoo. Ipakita sa Ginoo papilis. Paid in full. Bayad lang ang tanong. Kasi ibayad. Ang dugo sa atong Ginoong Jesus na gikaulaan ko sa krus sa Kalbaryo, mga nahimong kabayaran sa atong mga sala. Hello? Kung yan pag-ingong bayad na nakapag-iwing declaration. O sa may deklarasyon na ay title of ownership, individually, property, owned by you. Ayun na lang hindi ulaban. Hindi ako mo ginapilm niyo. Kasi manood na niya na ako. Ato niya na dito sa there's a welcome here asa to? Kung manood asa to? Alright. And so gibuhit na niya uban kang Kristo and had raised us up together and made us sit together
in heavenly places in Christ Jesus. And made us together, and made us sit together with Christ Jesus in heavenly places. Wow. As if Paul at this time, having that vision, woo, as if he is having that vision that we were already seated in Christ Jesus, seated with the Lord Jesus Christ in the heavenly places, seated together. Wow, man. While reading down this episode, Paul was already having that vision that we were already seated together in the heavenly places with Christ Jesus. Imagine mo, grabe imagination ni Paul. Na-imagine na niya ba, nag-record na tao ng Kristo. Oh, what a joy that will be. Woo! Praise the Lord. What a joy that will be. Amen. Lipay kayo tayo, baka matuntag cellphone, bako. Rajumin, isang ganito si Kanan, lipay kayo, iyan na yung gidiskarte yung video, yung motor, yung cellphone na ito, yung motor, sa pagdaw, makita din niya. Wapo kay iPhone 12. Pro Max pa yun. Ilan Vita Max? Prepaid na. Ha? Ilan mo na, lipay ka rin. Yan, baka cellphone ka bangko. Lipay ka naman kayo. Hello? Kaya labi ng bagoy mong cellphone, iba na natin maiba. Matagal ka ba? Magkulay mo sa puno. Narapag ito. Ha? Hindi, itago kinanatos ba? Diba? Banana, kinita ba? Ano natang doon? Sa una, gunitan na pitin ang kamera, kaya mo nagbuha ko na ang kamera ba? Hindi pa kita. Ako kay bako man yan, nanali. Siwin nyo ka ng kamera na pinbang. Kaya natin yung mga cellphone ba? Wala. Lipay ka nila mga bagbo na cellphone. How much more na maglingkod na taubag sa Ginoo kanto sa kalangitan? Oh, hallelujah! Oh, nang pinaka-ultimate na kalipay. That's the penultimate joy that you and I will have. And that in verse 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Na sa umalabot na panahon, iyang ikapadayag ang nanghingapin yun kagadato niya sa grasya o kaluoy nanhiga nato pinahagi sa atong Ginoong Jesucristo. Na sa mga panahon umalabot, today, you will not be able to appreciate things the way you will be appreciating things when you will be there in heaven. Karon di pa kaka-appreciate kayo. Hello? Pero pag-abuto niya sa langit, oh, ma-appreciate mo. Oh, hallelujah. You will be walking on streets of gold. You will be amazed of the New Jerusalem. Being decorated with all kinds of precious stones, emerald, jasper, ruby, onyx, tanan na mga mahalong bato, mga gidayan sa mga syudad. Hallelujah. When the Queen of Sheba went to the place where Solomon was, maganto niya sa mga lugar, when she saw the grandeur of the temple of Solomon, the Queen of Sheba fainted. Kuyapan siya. Imagine na kuyapan siya sa iyang
Sa Tagalog pa, yung pagkamangha ng ulo. Kisa man ninyo nakasuway na kuyapan kay nakakita nindot kayong lugar. Huwag pa, di ba? Ang uban lang nakuyapan kay gisupot sa ilang gipanguyapan kay kuyapan. Huwag magtuwa. Ang hungong kisteriya. Hungong kisteriya. Model kang hindi na kuyapan po. Wala pa talaga kasuway na katong lugar na sa kanindot na kuyapan tao eh. And the Queen of Sheba, she was no ordinary woman. Daghang kayo siya gipagda ng mga bahandi ba? Mga gold, silver, na mga precious metals na dala siya na to. Mga sulugoon, nag-entourage na kuyog niya, pila kakahon-kahon ng mga bulawan. You know? And when visiting diplomat during their time, when a visiting royalty will visit another royalty, the custom was to show how wealthy that royalty. So, the Queen of Sheba was trying to show off her wealth. Namura ba, brother, na ipakita niya? Nagtumog na ako, dato ka. Akong ipakita, mas dato pa ko nito. Motong iyahang pagkato dito. To show off how wealthy she was. Dala siya daghan kayong kahon-kahon na mga bulawan, silver, tanang mga mahalong mga panakot, frankincense, myrrh, dala niya ng tatanong. Grabe, no? Eh, gusto niya ipakita. Kanang Solomon, akong nagdato ko na. Pero ako kang pakiton, unsa ko kadato, mas dato pa ko nito. Kaya, the Queen of Sheba was believed to be from Ethiopia, from the land of Africa, and we all know na kanang lugar sa Africa, there is that place in Africa where the black diamond was discovered, and that is in Sierra Leone. Pinanakadato ang Africa, ang lugar ng Ethiopia. Umiha na lugar siya nagikan. And we all know sa mga panahong karaan, pag diya kagikan, almost the entire land in Muara, there. And so gusto niya ipakita, mas dato siya. Pero pagkakita niya, Brother Ned, sa kanindot, sa templo ni Solomon, una niya gito ang balay ni Solomon, na-impress siya, nalili kayo. Ang mga sulubuon dito, ang mga gipang sulok, dili ordinaryo. Pagabot niya sa templo dito, nag-isang kuyapan sa kanisa. Ingon niya, indeed, you are a man of wisdom. Grabe. You know what? Compared to the city that we will one day be walking on. We will be walking on the streets of gold. And that city is beyond comparison. Even the Temple of Solomon would be pinky compared to that city. Kung ikumpara natin. Ang templo ni Solomon, sa lupa, wahai-wahai na ikumpara niya sa New Jerusalem. The heavenly city. Katong lugar na giingon pag-isaan sa atong Ginoo ngadto kang Abraham, that Abraham was looking forward to a city whose builder and maker is God,
Actually, katong maong syudad, Brother wala pa. Pero pinaagi sa pagtuo, siya Mr. George, siya mihimo sa maong journey para mangitapon ang maong syudad. But actually, in his lifetime, Abraham will not be seeing the city. But one day, when rapture comes, so that city whose builder and maker, we will be seeing face to face. But in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Nga, niyan sa mga umanpot ng mga panahon, niyang ikapadayang, ikapakita ang naghingapin ngayon na kadato niya sa grasya o kaluoy nga hikanato, pinaagi kang Kristo Jesus. Nga dito niya sa mga lugar, sa mga panahon niya, sa final niya nga gayon, nga din ato niya pakita ang atong Ginoo. Oh, hallelujah, we will all be rewarded. Unya maglakaw ta sa mga syudad, nga unta paglakaw nato adto sa mga syudad, maglakaw ta nga ang dalan bulawan, mura mapil nato di matako ang kayanan niyo. Ang salamat to ang pingo, nga di ka nakasulod sa mga syudad, nakasulod sa mga lugar, di bagong Jerusalem. Hallelujah. Verse 8. Mingo nila, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. We received a wonderful gift. The wonderful gift was actually given. And that wonderful gift, the saving by the grace or by grace through faith. Ang pinakanindot kagasan natong nadawat kanang iluwas ta. Ang pagkaliluwas pinaagi sa pagkuha. Wala tayong daladalang bulawan na atong ipitpit sa atong doha ka mga kamot atong i-present ibayan sa Ginoo. Wala. Kay sa lapi o bulawan iya sa Dios. Amen. There is no amount of gold or silver that you can present to God and that God will say, you are now accepted. No. Ang tanan kasas Ginoo para sa atin. For by grace, we are saved through faith. Pinaagi lang sa atong pagsalig ng tuo sa Ginoo sa kasulatan. Oh, hallelujah. Ano basta pinaagi sa grasya sa Ginoo. Grasya ni sa Diyos. Hallelujah. And when you receive that grace, you have to love and embrace that grace. Hello? You have to hold tight that grace. Imong kuptan, ugot ka na mong nadawat, imong grasya ka ng kaluwasan na imong nadawat. And pinaagi ko na sa grasya sa Diyos, kita na naluwas, pinaagi sa pagtuo, and that not of yourselves, it is the gift of God. You know what? The grace and the faith that lead us to salvation, the grace is a gift from God. And that faith that leads us to salvation is also a gift from God. Oh, hallelujah. Wagilang tayo. Minsan na itong pagtuo na naghatod nato nato sa kaluwasan gasa gihaponan sa Ginoo. Oh, hallelujah. Ikaw, daghang mga tao nawalihan na sa maayong balita, nasangyawan sa maayong balita. Kaya ba mo nga ang mensahe sa kaluwasan, di kawali ng maayo? Facebook, TV, radio, dagan na kayo nagwali. Dagan na kadungog, dagan na nakita sa mga nagwali sa pulong sa Diyos, sa mensahe sa kamaturuan. Pero nga naman, Diyo tayo bang gidawan. Kaya bisan ang pagtuo na muhatod nato sa pagdawat sa Ginoo. Woo!
gasa lang gihapon sa Diyos. Salamat, apita sa ginagagan sa gasa sa Ginoo. Sa pagtuo, naroon na ang gawat. Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Ingon nila, a sinner is dead in sin. And a dead person cannot walk. More so, believe. Diba? Ingon niya, dumigan sa sala, matay taliya sa sala. And a dead person cannot walk, cannot move. More so to have faith. Dili ka lakaw, di ka lihok. Labaw ng mutuo. So ay kulog pamutan nagpatay na namutuo ka. Di ka kamudagan o bisa gamay ng lihok mo ana mo yan mo. Di ka lang natin dagan. So kitang tanan patay sa sala. Huwag pagtuo. Pero salamat, bisan ang pagtuo kaniya, gasang ihatag sa Diyos. Glory to God. That faith that you have is a gift of God. And thank God we are saved through that faith. Pinaamig sa mga pagtuo. So that one day, ingon nila, no one should boast in His presence. Aron nga wala ko niya bisan usa nga magpagawal o magpaghambog sa iyang kaugalingon. Wala yun yan, not as a result of works, so that no one may boast. Not the works, lest any man should boast. No amount of work could ever save us. Walang bisan unsang mga buhat na nga magaluwas ka na to. And you know what? The works that you do now, the good works that a born-again Christian do, they are not of his own. Kini mga maayong buhat na itong ginahimo. Yes, we're doing good works, we're doing righteousness. Pero dili gihapon na ito. Right. Amen. Muna yun niya, so that no one should boast in His presence. Amen. Kayo ba, no hambong muburo, tabi ni nagkinsa sila? No? Gatang mga naa sa mga bulukaton sa pagwani mga pastor, pero nalimot sila. Ang tanan, iya sa Ginoo. Panagiya sa Diyos. May kay manisod manulisong sa buhat na gamay lang sa iyo sa uwan punsod na yun, nalimot sila. Bisan sila, subject ihapon. All of us, we are all subject to that. Amen. He is the king. We are all the subject to the king. Yes. Amen. Again, the works that we do now, the good works that you and I do, as a born-again Christian, they are not of our own. It is of God. Ha? So? Yes! Dili niya ito! Amen. Right. Maubitaw na ang gihatag sa ato ang Holy Spirit kay maunay mugian nato sa pagbuhat sa tanan sa iyang mga sugo aron na ato may dumduman ang iyang mga sugo. Philippians chapter 2. Just to establish my point. Philippians chapter 2 verse number 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His own good pleasure. Ang Diyos ko no, nga nagabuhat diha sa sulod ninyo. Aron kita ko no magabuhat sa iyang maayong kabubuton. Ano na magbasa sa Bisaya? Philippians chapter 2 verse number 13. Mas maganda yung King James na Bisaya. Nagbasa.
Kaya ang Diyos na uwang nagabuhat, Kaya ang Diyos mo ang nagabuhat. diha kaninyo sa pagbuot Diha kaninyo sa pagbuot o pagbuhat o pagbuhat usap, alang sa iyang maayong kalimutan. alang sa iyang Wow! Siya gayon ang nagbuot, Brother Nick. Ang Diyos ganahan nagabuhat. Pagbuhat usap alang sa iyang Di, masugod. Kaya ang Diyos na uwang nagabuhat, Kaya ang Diyos mo ang nagabuhat. diha kaninyo sa pagbuot, Ha? diha kaninyo sa pagbuot Diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat usap, o sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kalimutan. alang sa iyang maayong kahimutan. Ang tanan nagiiyakan sa Espiritu sa Ginoo. All who are guided, who are directed, and lead by the Spirit will be doing the will of God. E nga naman, siya na nagabuhat sa pagbuot o sa pagbuhat sa iyang mga maayong katulungan. Dili kita naigahom sa sulod nato. Naigahom sa sulod nato mo nang gahom kanang Holy Spirit. O bitaw na we are to be baptized in the Spirit. And tanan nagigabautismuhan sa Espiritu sa Ginoo. Ginaniyahan sa Espiritu sa Diyos. So ang Holy Spirit mo na nag-guide sa atin. Without the Holy Spirit, we will not be doing good. Kaya kung wala ang Holy Spirit, mabito na yun ang Ginoo, kuyog yun ang duha, bautismo sa tubig o sa Espiritu. Kaya kung bautismo lang hinduan ta, kunya wala ang iyang gahom sa sulod nato, magagiyan nato sa pagbuhat, sa angay na buhaton, matarong maayong buhaton, wala ragi hapon. Mahimurad ang murag baboy na miligid balik sa hugaw human ligwa. Pero gusto sa Ginoo, dili may ang tanan, kay gusto niya sa kapulihan ng panahon o mas mapadayag pa ang kadako o kadato sa himaya sa atong Ginoo na nagapamuhat sa atong mga Ginoo. And so you need to thank God, you need to be thanking God for all that God is doing. Even when we are not seeing that God is working, but glory be to God still, because God is really working. Nagapamuha ang Diyos sa ating mga Ginoo. It is God who willed us to do those good works. Ang Diyos kayo mo'y nagabuot na atong mabuhat o mahimo ka ng mga maayong buhat. Kanang imo magani sa simbahan, dili yun na ikaw may gahom sa Dios nga nagapainomdom sa imong panamon adlaw ron para sa pagpaimon sa Ginoo. May gahom sa Dios diya sa imong sulod, kagiya sa imong mga tiil adto ka sa simbahan. Ang gahom sa Dios nga nasulod sa imong kasing-kasing, mo'y kagiya sa imong mga papa na gusto mo dahil sa Ginoo. Ang gahom sa Dios sa Espiritu Santo na nasulod sa imong kasing-kasing, mo'y kadala nimo o kagiya nimo ang imong mga gamot mo dahil sa Dios. So He is the power behind every good works that you and I do. The Holy Spirit is giving us enablement. Ang Espiritu Santo mo'y naghatag nato o pagkahimo gayon nga mabuhat nato. Ang mga butang nagahimutan niya. Oh, hallelujah. Kaya mga Kristohanon, yung sila Kristohanon, baptize sila, pero kastruggle sila diya sa ilang pagpamatuod sa Ginoo ng Kristohanon sila. Why? Hanggang sa Malang Espiritu, siguro nawala na diya sa ilang kinabuhi. O siguro wala pa sila kadawa sa Malang Espiritu. The Holy Spirit is the one giving us enablement. You are not doing it out of your own. Because the Bible said the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yes, we are cooperating with God. I believe that we are to be cooperating with God.
Hello? Ako nagatuo mga igsoon. Yes, I believe na kinahanglan ta mo cooperate sa Holy Spirit. Pero ang mas dakong gibuhat, ang mas may dakong gihimo, nganong mahimo na to ang mga maayong buta, siya. Praise the Lord. Inaagi sa malang Espiritu ng sa sulit. Ang naging unipod, aron walay adlaw na moabot. Nga doon ay tao magpaghambog sa ikaw. O tumod mo na sa akong palingkad. Tumod yun na sa akong paglutod sa Ginoo. Tigo lang tayo i-cooperate niya sa kapupunod sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sama niya ng aircon, pinaghatag yun, o kabugnaw, o pagpower ng aircon, ang makina na asunod. Ina-switch lang na nato ang mga program para niya. Pero once na-switch nato siya sa tamang switch nato gibutan, ma-feel nato kung sa'y power nga na sa sulod niya. Moment po ang dahog sa balang espiritu na nasa sulod nato. Morning God, this is the power behind everything that the Christian is actually doing for the glory of God. Ang atong pagsimba, ang atong pagdaig sa Ginoo, ang atong pagpamuot sa Dios, o ang atong pagsingkit diya sa Ginoo, ang atong pagdaig Panginoon Ginoo, dalaydon ka, salamat Ginoo, hallelujah, kanang-tanan, ang gahom sa Dios, mo'y nagatugmod nato, buhaton tanan for the glory of God. So again, it is not of your own. Tungod kay Biblia, klaro kayong nagingon, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Our own volition will not be able to comply with the demands of God for living the righteous life. And that's the wisdom behind having us receive the Holy Spirit. Kaya kung dili pa kinahanglan ang Holy Spirit na dili, wala na. Dili na ta. No? Wala na tayo. Pag kinahanglan bang dawaton na to, ang daw sa Espiritu Santo. Kaya pwede man dahil ka nga kaya, kinalang sa atong kaugalingon. Pero God knows, di natin kaya. Mo nang nihatag siya. Tingnan niya, I will send the comforter. I will pray the Father that He will send the comforter in my name to guide you into all the truth. Oh, hallelujah. And that is why it is not by any might nor by any power, but by the Spirit of the Lord. Dili pinagi sa usan gahom, dili pinagi sa usan abilidad, apan pinagi tanan sa Espiritu sa Ginoo. Ingon ni Paul in Romans chapter 7 verse number 18, and I'm about to end. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good things, for the will is present with me. But how to perform that which is good, I found not. Ingon ni Pablo, kaya ko sayod, kanini sa sulod lako, wala yun nagapuyong maayo. Kaya ang pagtinguha sa pagbuhat sa maayo na apan o bunsaon pagbuhat, di ko mahimo. Mo niya pasabot, ang katunog di na ko gusto buhaton mo, ako mabuhat. Yun niya, verse number 10, for we are His workmanship. Ephesians chapter 2 verse 10, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Oh, hallelujah. Doon na nagilakidaan ng Ginoo na dalan sa mga maayong buhay. Aron kita managlakaw, managsubay ni Ginoo. Okay, doon naman siya gilatid na dalan
sa mga maayong buhat, sa mga matabong na buhatonon. Hallelujah. Ang bugtong lang nakadugdog sa maundanan na atong sumayon ang Espiritu Santo. Maunang with the Holy Spirit, we will be able to do good works and we will be all able to walk on the pathways of righteousness. Kaya doon na naikilating na daan ang Diyos na daan sa pagkamatao. Let's all stand. So the point of the message this morning is this. Again, the point of the message this morning and what actually I'm trying to drive out, what I am hammering down is that from living a life of tragedy to a life of glory.